Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Itong banat nitong si Erwin Tulfo sa mga dating niyang kasamahan dyan sa House of Representatives. Bago tayo dumako dito sa interview nitong si Ma'am Pinky Webb, dito kay former Chief Justice Renato Puno at doon sa interview nitong si Manong Ted dito kay pangalan nito, Coco Pimentel, yung talo ng congressman. Di nanalo kasi siguro sabi ng mga mga constituent niya naku, wag yan, yan, kups yan. Ito, nasa 10 kongresista, kontraktor sa government project. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? So, ipapatawag ka rin itong si Terry Redon yan. Di ba, ipapatawag niya itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sinasabi niya merong mga kontraktor na congressman. O baka pinipili lang itong si Terry Redon yung mga babanggain niya. Gusto ko pagka pinatawag nitong si Terry Redon, itong si Mayor Benjamin Magalong, dapat ipatawag niya rin ito. Ipatawag niya rin itong si Senator Ping Lacson. Sinabi naman niya, nasa 76 congressman, contractor, since hindi, noong 2022 pa ho yan mga kababayan. Siyempre, kung noong 2022, marami nang nakakita na yung congressman na yan. Kuya Rian marunong kung paano paikutan sige. Gawin natin yung same strategy. Ganito kasi mentality ng mga yan Napagtanto ho natin kagabi, nanginilay-nilay tayo. Ba't kaya nagagawa ng mga congressman na to na magnakaw, mangontrata, ika nga, di ba? Yung mga bagay-bagay na hindi nila pinanghihimasukan, pinapasok na din mo nila. Ganito siguro yung mentality nila. Okay, may proyekto ako sa gobyerno, sa distrito ko, since meron naman akong kamag-anak na contractor, engineer o involved sa construction thing, di ba? Sa kanila ko na lang ibigay. O kung ako man ang mismong contractor, to para to sa mga constituent ko, gagandahan ko to. Kaso along the way, nasilaw ho sa mga pera yung mga yan. Ay ganun lang pala, pwede naman pala nating gawing ganito. Pwede pala nating yung presyo, dagdagan natin ng ganito. Di ba? Dapat po kasi ganito yan mga kababayan. Pagka gobyerno bumili, hanggat maaari, doon sa mababang presyo na magandang kalidad. Hindi lang basta-basta mababang presyo tapos walang quality. Dapat pinakamababang presyo pero yung quality pinakamaganda. Ganun po kasi yan Kasi bumibili kayo dyan, bulto. Kunyari, street light, bulto yan. Hindi isa-isa yan. Kaya kumbaga mabibili mo yung isang produkto ng wholesale. Di ba? Ganun yan Pagdating naman sa pagdating sa mga infrastruktura, malakihan yung proyekto. Di ba? Kung merong magbibig dyan, ginagawa nila pababaan tapos merong panghalong pangnakaw. Okay lang sana kung medyo mababa. Kasi yung tipong idadive nila yung bidding. Minsan ibebenta nila yung kontrata sa mga paghahatian. Ganyan yung strategy ng mga yan. Diba? Nabulgar na yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging mismo itong si Tatay Digong, hindi siya nagparinig. Sinabi niya kung paano yung
strategy ng ano ng ika nga bidding sa pamahalaan eh. Yung magkakagrupo diyan, 'di ba? Magkakasama na sila diyan. Ida-dive nila, ika nga ibabagsak nila yung ano, yung presyo. Tapos yung mga kasamahan hindi na sasali sa ano sa bidding kasi sasabihin masyadong mababa kaysa ganito, kaysa ganyan. Pero sila din ho nag-uusap diyan. Kumbaga, yung winning bidder nalagayan na niya yung mga kasama niya. Kaya walang kwenta ho yan yung ano public bidding. Kabalbalan ho yan. Mga ano rin, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga ika nga, kagolf, mga sila rin ho ang nandyan. Kaya pagka pinag-uusapan public bidding, wala hong mangyayari dyan. Kailangan ho talaga natin repasuhin ang buong sistema. At para dito kay Senator Erwin Tulfo, pagka nagkaroon ho kayo ng investigasyon dyan sa Senado kaugnay sa mga flood control, pangalanan niyo ho yung 10 na yan. Para talagang maghalo ng balat si Tinalupan. Kasi kung mananatili lang tayong ganito na nagpaparinig kagaya nitong si Senator Amy Marcos, wala ho tayong kaibahan sa mga manggagamit. Ay, sa bagay manggagamit ka rin pala, no? Duterte supporter ka dati, di ba? Ngayon dahil pinupustura mo yung kapatid mong si Rapi Tulfo na maging presidente sa 2020, kailangan makiisa ka sa pagpapabaksak dito kay Bibi Sara. Ito, mga kamag-anak nitong si... Geng. Nagkasaon ng kaliukan kilos protesta ha. Ang mga militanteng grupo sa iba't ibang bahagi ng Maynila para kondinahin ang nanonostra nila, nararamdaman nila na pagdedesisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban dito kay BP Sara. Pakinggan natin ang mga supot. Na si Chis Escudero ay balak niyang i-dismiss Nako. o ibuksan ang impeachment court para litisin si Sara Duterte. Nako, ang problema dito mga kababayan, hindi mo ba kayo magbebelga para doon sa flood control? Yung mga pinsan nyo, taga Bulacan, taga NCR, di ba sila nalulubugan? Anak ng toko, bilyon ho, kada araw, bilyon ang ginagasta natin sa flood control, di kayo nagsasalita. Yan ang problema, kaya walang naniniwala sa mga pinaglalaban nyo. Wala mang kalahati sa mga yan, kaya nakatakip ang mukha kasi binayaran. Di ba? Ganyan lang naman ako kasimple yan, itong ali na naka-face mask ka na, nakasil ka pa, ha? Matindi ka kung ganon. Anak ng toko, kaya walang respeto sa inyo, sambahay ng Pilipino, maingay lang kayo pagka Duterte ang binabatikos nyo. Bakit hindi nyo singilin yung 10 kontraktor ng congressman? Yung 76 na congressman na tinutukoy ni Ping Lacson, talagang 125 million lang. Yun lang talaga mahalaga sa atin. Hindi ko sinasabing maliit na palaga yun. 125 is 125 million. Pero dapat buksan din natin ang ating mga mata doon sa mga malalaking proyekto, malalaking gastusin ng pamahalaan na wala tayong nakikitang resulta. Yan, meron resulta yan. Yung mga anak natin, naprotektahan sa kamay ng illegal na droga sa pagre-recruit ng mga kaibigan nyo. Kaya galit na galit kayo. Nung panahon, hindi kayo makapag-recruit. I get it now. Akala nyo makakalusot kayo ha. Yan ho, yung mga utak makakaliwa. Sympathizer ng mga makakaliwa. Ngayon nagwewelga sila. Asa si Risa? Wala ba siya si Risa? Si Raul Manuel, dyan. Nangiya kayo. Payag pa ho tayo! Payag! Po na tayo po Sino ba nandito? Akbayan Party. Mga ano to mga sympathizer ng mga makakaliwa to Di ba? Tigil-tigilan nyo yan Hindi na natutuwa sa inyo sambahay ng Pilipino. Doon sa 125 million ang iingay nyo. Pero yung 1 billion kada araw na flood control na mapahanggang sa ngayon merong nakalubog sa baha, wala kayong sinasabi. Yan ang problema nitong mga aktivista na to. Di ba? Diyan kayo magagaling. Dahil ang mga Duterte, pagka sila na naman maupo, wala na naman kayo marirecruit. Anak ng toko mga kababayan, pagka nakinig kayo sa mga to, para kayong mga siraulo, sa totoo lang. Paano kayo hindi magmumukha siraulo? 125 million, okay. Magwelga kayo. Pero yung mga banner, isama nyo yung flood control. Nasaan na ang flood control? Di ba? Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Nasaan na? Hindi kayo, yan lang talaga.
iikot ang buhay natin doon sa confidential fund. Yung 1 billion per day na flood control, wala tayong pakialam. O paano ka hindi magmumukha si Raulo pagka pinakinggan mo yung mga yan? Magmumukha utan. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko? Kaya kung may kamag-anak kayo, naniniwala sa grupo na to, aba pagsabihan nyo. Ay nako, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga yan, mga si Raulo yan. Di ba? Ang ingay-ingay nila sa confidential fund, pagdating sa flood control, tahimik sila. Baba. Uy, huwag kang masyadong magpapakinig sa mga yan. Mga merong saltik sa utak yan. Di ba? Kung talagang genuine, kung talagang busilak sa puso na mahal nyo ang sambayan ng Pilipino, pinagmamalasakitan nyo ang kaban ng sambayan ng Pilipino, alin ang mas mahalaga? Alin ang mas maraming magagawa? Yung 125 million o yung 1 bilyong piso kada araw na winawaldas galing sa pera ng sambayanan para sa flood control na yan? Tanong! Hindi ko kayo magmumukhang mga si Raulo pagka sumama kayo sa mga yan. Magmumukha kayo si Raulo. Ito na, dito ka Erich, Erwin Tulfo, Erich Sylvester tuloy. Ay, nako, PH, mangyayariin ka niyan, ni Erich, Erwin, Erich ka ng Erich, Erwin yan Erich. Gusto ko sana na makita yung, no, this was before when the Supreme Court made the decision unconstitutional. Hanggang ngayon, that is my stand. Gusto ko sanang makita. Pero may limitations na ngayon, di ba? So, mayroong sinasabing kung unconstitutional. So, yun ang pinag-aralan ko this past few days. And then I will be basing my decision dyan sa lumalabas ngayon. Very much. Maliwanag itong si Erich, kahit walang jurisdiction, kahit, dati gusto niya, pero dahil akala nila tama. Pero ngayon, doon niya daw ibabase doon sa unconstitutional. Kung ibabase mo doon, ayaw mo magkagulo ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Kasi ang ating mga kababayan na talagang ika nga nakikinig dito sa balita na to, hindi sila maingay sa social media. Nasa palengke sila, nasa ano. Pero alam nila na dapat sundin ang Korte Suprema. Alam po nila na iintindihan na nga, kasama natin dito sa PH Update. Napakarami ho natin, magsama-sama tayo. Kung sakaling magkaroon ng problema dito, magkaroon ng crisis dito sa ginawa ni Tamba na to, tayo magsaside sa Korte Suprema. Wala ho tayong ibang kakampihan kundi Korte Suprema. Magsama-sama na yung mga politiko, yung mga bayarang media, lahat sila doon magsama-sama. Basta tayo hindi natin iiwan ng Korte Suprema. Bakit? Dahil yung mga yan hindi politiko, hindi nagnanasang maging presidente sa 2028 at hindi ho sila nalagay sa pwesto nila dahil sa pagbabayad sa kanilang mga constituent. Ang problema dito, yung iba dyan, walang kalaban. Tapos gusto nilang kontrahin ang Korte Suprema. Wala silang kalaban nung nagdaang kampanya. Pinadisqualify nila. Tapos, kinukontra nila yung mga maestrado ng Korte Suprema na inialay nila yung ika nga best days of their life sa pag-aaral sa ating saligang batas, sa pagpuprotekta sa ating saligang batas. Di ba? Sino papaniwalaan nyo? Yung tumakbo nung nagdaang eleksyon, wala man nga lang kalaban? Pinadisqualify ang kalaban? Versus dito, na inalay niya ang kanyang buhay para maglingkod sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagiging maestrado dyan sa Korte Suprema. Hindi ho basta-basta yan. Hindi ho porket popular ka, magiging Associate Chief Justice ka. Hindi. Dapat ilatag mo yung mga accomplishment mo. Meron ka bang integrity? Meron ka bang mapagkakatiwalaan ka ba? Ngayon, pagka ikaw nasangkot sa mga okada-okada, hindi ka pwede maging maestrado sa Korte Suprema. Meron doon siyang pagkatao mo yung mga yan, malilinis yan. Kaya hindi ho natin pwede ngayalin tulad yung mga maestrado sa Korte Suprema sa mga politikong nagbabayad ng mga botante sa panahon ng kampanya. Lahatin na natin. Iba hong level ang mga maestrado ng Korte Suprema. Hindi ko sila pinagtatanggol dahil ang desisyon unconstitutional lang. Hindi ho, kahit anong maging desisyon. Doon tayo sa Korte Suprema. At least doon sa lugar na yon, alam natin. Hanggat maaari, talagang iniiwasan nila ang politika. Doon sila, by the book sila. Sa saligang batas lang sila. Tama, mali? Hindi ko na kailangan tanungin mga kababayan natin dito dahil alam natin yun ang tama.
Sila kaya nga tinawag silang last arbiter. Sila ang pinaka-sentensyador. Nag-aaway kayo, hali kayo dito. Eto ang tama. Pang! Pagka pinalong ganun, yun na yun. Wala nang, siya ka pa dudulog. Yan ang ako. Kataas-taasan. Meron ba bang kataas-taasan? Wala na, yun na yun. Kataas-taasan lang. Very, very much na gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what Hindi. Gusto mo makita kung paano balahurain si BP Sara. Di ba? Walang ebidensya. Kayo, witch hunt ang mangyayari dito. Kayo dyan sa impeachment trial court ang magpapasumpina ng mga ebidensya. Dahil hindi nila basta-basta mabuksan yung mga bank accounts o yung mga kung ano-anong account yan. Hindi. Kailangan dyan sa impeachment trial court. Di ba? Kayo ang hahanap ng ebidensya para kay Tamba. Hindi sila, wala silang ebidensya. Kasi kung may ebidensya sila, matagal na nilang linabas yan. Or else, meron na silang ebidensya, hindi nila mailabas kasi meron silang lalabaging batas. Malamang sa malamang, nag-comply na yung mga ibang bangko dyan sa kay Tamba. Napakiusapan na, nakita na nila yung mga figure or what. Di natin alam. Kasi lahat dito sa administrasyon na to, very sketchy, ika nga. Oh. Pero, again, wag ka na sumama dun sa mga kasama nyo dyan na para mga merong saltik sa utak. Okay. That's what I want. Gusto ko makita kung anong meron. Ano ba meron dito? O sige, tatayo. Ano ba? Ako na magsasabi, ano ba meron dito? Ang meron dito demolition job laban dito kay BP Sara. Alak na to ka, di mo alam. Naging senador ka na lahat di mo alam kung anong meron sa impeachment ni BP Sara. Demolition job. Para hindi siya makatakbo sa 2028. Ay, naku po. O ba ito? May laban ba, di ba? Parang you going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball. Ewan ko ba, paano mga basura naman mga analogy mo, mga ulang kwenta, parang hindi ka senador. Bahala ka nga dyan. Dito tayo, anong boxing para ano? In the very... Alam mo, sa una pa lang, na demolition job para hindi makatakbo sa 2020. Ano ba gusto makita? Sinabi na ng Korte Suprema, unconstitutional. Sa 2026. Makikita mo kung gusto mong makita. Kalma ka lang dyan, Brad. Renato Puno. Going to the Senate impeachment court. And at the time, they... Ito papakinggan natin kasi former Chief Justice siya, pero wala na ho siya dyan sa bulwagan na yan. Kung ano man ang sabihin niya, ika nga hindi ho natin basta-basta mapapaniwalaan kasi siya na lang mag-isa nag-iisip dito eh. Hindi kagaya dyan sa Korte Suprema, napakarami nila dyan. Kung meron mang maling nagawa yung isa, makikita, magre-reflect doon sa magiging opinion ng ibang mga kasama niyang maestrado. Pero kung ikaw hindi ka nakasama sa Korte Suprema, medyo ika nga sketchy na yan. Supreme Court decided to assume jurisdiction, the same issue, whether or not there was a violation of the one-year rule, was already also for consideration of the Senate impeachment court. The question is the timing proper? Again, some may say the timing is right, the others may contradict. But what do you think of the timing? Pero sa totoo lang, kagabing pinapanood ko to, parang hindi pong dahil siguro sa experience, tagal na niyang nabubuhay sa mundo tapos yan ang trabaho niya. Yung tipong kahit ang bagal na magsalita, yung papapakinig lang akong ganito. Okay. Tama naman yung punto niya dito na dapat nagka-oral argument. Kung sakaling nagka-oral argument diyan sa ang tawag dito, diyan sa Korte Suprema, pwede na oral argument tapos naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, hindi siya masyadong na sa bagay, yung mga facts kasi na ibigay na, sa para saan po yung oral argument? Ang problema nga dito, proseso, di ba? Anong i-argue ni Secretary General Velasco? Hindi rin pwede yung oral argument. Kasi yung timeline, mula nung isinampa yung first impeachment,
Nandun na eh. Nasa television, nasa dyaryo, nasa social media, mainstream media, nandun eh. Ano pong facts ang hahanapin mo? Ano, papupuntahin mo si Reginald Velasco doon para tanungin lamang siya. Dito ba sa araw na to talagang tinanggap mo ang impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte? Nandun na yun eh. Facts na yun eh. Established na yun eh. Na-publicize yun sa pahayagan eh. Di ba? Wala na, hindi na kailangan oral argument. Si PH, para ka naman mas magaling ka pa kay Renato Puno. Wala naman akong sinasabing ganon. Ang sinasabi lang natin dito, facts ka nga. Personally, I would have let the Senate impeachment court resolve the issue. After all, the party that feels prejudiced by the ruling can always go up to the Supreme Court on a question of law. Oral arguments, the follow-up question to that, CJ. Should the Supreme Court at least have called for oral arguments since the two petitions were lodged before them sometime second week of February? These two cases are what we describe as transcendental cases. The ruling affects the principal architecture, design of the Constitution. Separation of powers, checks and balances, political issues. And normally, the court would call for oral arguments on these cases of such a magnitude. Not only call for oral arguments, but the practice is for the court to solicit the opinions of experts, the amicus curiae, and sometimes they solicit these opinions not only on the part of one expert, but on the part of several experts, so that the various dimensions of the case would really be brought to the Supreme Court for their consideration. And they call for oral arguments, especially when the facts are highly contentious. Hindi highly contentious yung facts. Kayo naman, oh. Kala ko pa naman, puro wish naman maririnig namin sa inyo dito. Dito na ba tayo? Anong facts is highly contentious? Ewan ko ba sa inyo, former Chief Justice Renato Puno, ano na ho nangyayari sa inyo? Pero sigurado dito, hindi na kayo ang, ito, lagay ko lang dito. Ang sigurado lang ho dito, ako respeto pa rin kasi hindi naman politiko yan eh. Naratibo lang ng politiko ang inaano niya. Ang ano dito, ang facts dito, hindi na kayo ang Chief Justice. Hindi kayo kabilang sa, sa mga maestrado sa Korte Suprema. Ngayon, ang ano pa na notice namin dito yung mga yung narrative nyo kung tawagin para kayong pinsan ba kayo ni Tamba? O meron ba kayong kaibigan ni Tamba? Okay. Sige. Dito tayo. Game. Nasa ating po linya ngayon si former Senate President, former Senator Coco Pimentel sa napaka-importanteng isyong pambayan. Maganda umaga po, sir. Mas yang importante yan, pinakamahalaga yan ngayong mga panahon na to. Magandang umaga. Good morning everybody. Manuel, DJ Chacha, and sa lahat po ng nakikinig ko. Salamat sa panahon ulit. Good morning. Senator, klaro ho naman, niliwanag din kahapon ng Supreme Court na yung pong kanilang desisyon dito po sa impeachment case ni VP Sara ay final and executory. No? Ibig sabihin ho ba dito sa ngayon ay maaari na pong mamaya ang Senado ay
agad nang tapusin ang isyong ito based on that decision? Is that the prudent way to do it? Or otherwise, maghintay pa po sa MR ng mga congressman? Ang balita na natanggap ko kahapon ay nakafile na ng motion for reconsideration ng House of Representatives, and then kumilos na daw ang Supreme Court at pinapa-comment na yung petitioners dun sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Ewan ko kung natanggap na ninyo yung balitang yan, Yes. Manong Ted. Yes, it is in our news now. Yes, sir. Yan po laman na po ng aming balita. Opo. So confirmed na yan. So that means kung ini-entertain na ng Supreme Court ang motion for reconsideration, ang pakiusap ko na lang siguro sa mga senador, mga dati ko rin kasama, lalo na doon sa nakabase yung kanilang desisyon sa desisyon naman ng Supreme Court, since pinag-aaralan na rin ng Supreme Court o in-entertain ng Supreme Court ang motion for reconsideration, di maghinay-hinay sana sila. Wag na muna silang mag-decide on the part of the Senate, lalo na doon sa ang basis lang ng kanilang decision is the decision of the Supreme Court. Kasi teka lang. Tuloy natin, game. Under review pa yan, nasa ngayon. ASA review. Ito yung ASA review. ASA review yung immediately executory. Yan. ASA review pa yan. Pambihira ka talaga, Brad. Ginugood time mo na naman kami. Ang sabi ng Korte Suprema, immediately executory. Anong ASA review pa yan? Attorney, Senator, ginugood time mo kami. Paano natin dapat tanggapin yung ganong mga uri ng salita and then the process of motion for reconsideration, considering na ang sinasabi kahapon din ng Supreme Court, kinlaro ng kanilang spokesperson na immediately executory yung kanilang desisyon, meaning... Ito minsan napapatanong ako sa mainstream media ba? Yun bang mga amo ng yung mga amo diyan sa mainstream media, marami ho kaya silang mga kabalbalang ginagawa ngayong mga panahon na to. Kasi pati yung mga kilalang anchor na talagang kilala natin bilang tumatayo sa mga kabalintunaan sa pamahalaan, nagtutunog naratibo na sila ni Tamba. Napapaisip, ganun ba talaga? Pati itong mga amo dyan sa mga mainstream media na yan, talagang meron na rin kabalbalang ginagawa ngayong mga panahon na to. Kaya ganito na lamang ang nakikita natin na hindi naman sa pag-ano ito, napaka one-sided. Okay na umusga, sige, ano ba sa tingin nyo ang naratibong nangyayari sa social media kaugnay sa mga maiinit na usapin sa ating bansa? Ano bang ipinapalabas nitong mga mainstream media na to? Para ba sa sambayan ng Pilipino o para sa interes ng kanilang mga amo na kaibigan, ang mga matataas na opisyal sa pamahalaan? Anong lang naman? Ayun naman, hindi naman siya magtanong. No? Kumbaga, void from the very beginning ang impeachment complaint, and then they are entertaining the motion for recon. Paano ho natin to dapat balansehin sa ating kaisipan? Kaya nga, tanggalin natin yung kanina na automatic mo kasi nasabi na final and executory. Mukhang executory lang yung ginamit nila, hindi siya final. So, hindi pa siya final. Ibig sabihin, pwede pa talaga mag-motion for reconsideration para mabisita nila ulit yung kanilang desisyon. I'm sorry, it's immediately executory pala. I'm sorry po. Immediately executory. Opo. Immediately executory. Ang ibig lang sabihin nun is sinasabihan nila ang Senado na yung na-file na impeachment complaint sa inyo ay unconstitutional. Therefore, siguro, kung immediately executory yan, wag kikilos ang Senado as far as that impeachment is concerned. Pero, kung ako naman ay senador pa ngayon, pipigilan ko rin ang isang formal declaration na dinidismiss na namin ang impeachment complaint kasi nga hindi pa siya final, subject siya sa motion for reconsideration. So in effect, kung ibabalansin natin sa ating pag-iisip, magtapak muna sa preno ang Senate Impeachment Court. Tumapak muna kayo sa preno kasi immediately executory ang finding ng court.
na unconstitutional yung na-file na impeachment case sa inyo. Pero tapos na ba yan? Yan na ba yung final say ng Supreme Court? Hindi pa. Motion for reconsideration and entertain. Kaya ulitin ko yung sinabi ko kanina, kung meron man na senador na ang kanyang decision ay sasabihin niya, ipapaubaya ko ang aking decision sa desisyon ng Supreme Court. Therefore, maghintay yung senador na yan sa final decision ng Supreme Court kasi pending pa ang MR, motion for reconsideration. Okay, so kumbaga po, sir, opo, yung statutory construction doon sa word na immediately executory ay forthwith executory. Tama. Oo, pero hinay-hinay lang din. Basahin lang din doon. Ano ba yung makikilusan doon? O yun lang naman yung makikilusan doon. Actually, ang makikilusan doon is a non-action eh. Huwag kayong kumilos. Ganun yun eh. Opo. Sige. So ito lang po, theoretically po, kapag ho ba mamaya ay ilibing na ito ng mga senador, majority of them, ito pong impeachment case na ito, at sabihin nila, wala na, ibinabasura na namin ito. And eventually po, pumabor ang Supreme Court. Sa pamamagitan po ng anumang pong milagro na mangyayari sa Padre Faura, pwede ba bang buhayin itong impeachment complaint nito? Paano po yan? Magiging ano pong proseso? Teka lang. Meron dalawang Meron dalawang istorya yan eh. Paano kung ibasura tapos nanindigan ng Korte Suprema na basura talaga yung impeachment? Dalawa yan eh. Di ba? Ano yan eh, ika nga, kung hindi yan ang mangyayari, ito ang mangyayari. Ang senaryo ibinigay nitong si Manong Ted, paano pagka binasura sumunod ang Senado na basura na yung impeachment, tapos ang senaryo nitong si Manong Ted, sinabi ng binaliktad nila yung naging desisyon nila kahit na kagabi merong lumabas na immediately executory, yun yung kablang side. Paano pagka sinabi ng Korte Suprema, wala. Binasura sa Senado, nanindigan lalo ang Korte Suprema. Dalawa side, di ba? Para mas masaya, hindi lang iisa. Senador. Yun na nga, mas mahirap ngayon yung gawin, di ba? Kaya nga, ang pakiusap na lang natin. Unanimous ang decision, anong mahirap yun? Loloko nyo naman mga sarili nyo. Kung ang decision ng isang senador, judge, ay binabase niya sa Supreme Court decision na under review, kasi mayroong motion for reconsideration, ang pakiusap natin doon sa Senator, judge, huwag ka na muna mag-final decision na dinidismiss mo na ang impeachment complaint kasi meron pang posibilidad o miracle na ma-reverse ang 13-0 yata, 13 votes na decision. Pero depende naman yan kasi medyo marami ang may mga puna may mga observation against that decision So marami rin sumuporta pero marami rin ang nakapuna na medyo may mga assumptions doon na hindi factually correct. So kung doon nakaangkla ang desisyon, therefore apektado mismo yung final conclusion, hindi ba? So dito sa kasong ito, baka magkaroon nga ng miracle. Opo. At naniniwala ho ba kayo sa sinasabi po mismo ni former Chief Justice Renato Puno, sir, na nagdagdag ng panuntunan ng Supreme Court doon sa provision ng saligang batas doon sa second mode of impeachment? Yung 1/3 votes lamang kinakailangan and immediately forthwith mag-proceed ng trial. Oo nga kasi ang gusto ng Supreme Court pasagutin pa yung respondent kahit 1/3 na ang nagsabi na if mag-trial na tayo sa Senado, pasagutin pa doon sa House. Wala na po sa Constitution yan. Tapos ito nga ang nakakabahala. Yan ang problema Sinabi ni Antonio Francisco Jr. kagabi, kahit hindi ilinagay yan ng hindi ang ginawa lang ng Korte Suprema ay hindi sila nagdagdag, lininaw nila. Baka kasi hindi naiintindihan ng mga kachokarat nitong si
Coco Pimentel dyan sa House of Representatives, yung bahagi ng impeachment rule na yon, wala silang dinagdag. Nandun na yon. Noong ginawa yung rules na yan na pinagbasihan yung Francisco ruling. Sabi nitong si Ernesto, pangalan, kalimutan ko, bahala kayo dyan. Yung articles of impeachment na sabi Kalimutan ng ko pangalan. Constitution, pagka one-third na nakapirma sa verified complaint, ito na ito. mismo ang articles of impeachment. Ang ginawa nung decision, trinato niya itong draft articles of impeachment. Ang layo na po nun sa Constitution, ginawa niyang draft. Hindi na yun draft, sabi ng Constitution, yun na yun, ang articles of impeachment. So, tama po yung observation na marami atang detalye na pinasok itong desisyon na hindi natin mahanap sa Constitution. Kaya nga, pakiusap natin sa... Alam nyo, ano yan ika nga, ramdam na kasi ng Korte Suprema, nakakailanganin ng mga ibang government official yan sa 2028 Kaya kailangan talaga mailagay yan kasi protection yan ng mga impeachable government official pagka umupo na si VP Sara. Kung ako sa kanila, uuhan na lang nila yan. Pag nagkataon, naku, lifesaver nila yan sa 2028. The Supreme Nasabi Court, ko. please review, reconsider your decision kasi wag natin i-micro, although aminin ko na merong regulations ang impeachment process na nasa Constitution, wag naman natin i-micro-manage ang impeachment process lalo na sa level ng House kasi nga kung ang mga gumawa ng rules na micro-rules ay mga impeachable officials themselves, baka hindi po appropriate yon. Kasi lalo na kung ang ending ay mas pinahirapan ang impeachment process. Opo. Gusto nyo madali lang, no? Ayaw nyo nahihirapan. Wala, ganyan talaga buhay, brad.